Hello! Magandang araw po! Ipapakita ko sa inyo kung paano magpa-appointment sa doctor gamit ang Now Serving app by SiriusMD. I-download nyo lang ang app. Paalala lang po na hindi lahat ng doktor ay nasa Now Serving app. Okay, mag-register gamit ang inyong cell number. Continue. At fill up ito. First name, middle name, last name, birthday at email. Kung kayo ay sumasang-ayon sa kanilang terms and conditions at privacy policy, i-check ang mga ito, then submit. Tapos magte-text sila ng verification code. I-enter nyo lang dito, yan. Okay, so andito tayo sa dashboard ng Now Serving app. Halimbawa, kilala nyo na yung doktor nyo. Pwede nyong i-search yung doktor nyo dito. I-type nyo kahit apelido ng doktor. Example lang ito. Lalabas lahat yung mga doctors na may ganong apelido na naka-register dito sa Now Serving app. Makikita nyo rin pati mga ospital o clinics na nakapangalan sa ganong apelido. Another example ito. Halimbawa, wala pa kayong doktor at gusto nyo maghanap ng doktor sa isang ospital. I-type nyo dito yung ospital. Then, lalabas dito. I-click nyo yung ospital na yon. Yan, so makikita nyo na yung mga doctor sa ospital na yon na naka-register sa Now Serving app. Medyo marami lang yung i-scroll nyo kasi hindi ganun ka-specific yung hinahanap nyong doktor. Another example ay maghahanap naman kayo ng doktor sa isang lokasyon. Halimbawa, sa Maynila. Yan, so lahat ng doctors na may Now Serving app sa lokasyon nyo ay lalabas dito. Mas mahirap maghanap kasi mas madaming i-scroll. Pwede ring maghanap base sa specialization. Dito sa search, makikita nyo yung listahan ng mga specialties. Halimbawa, ophthalmology, yan. Or kung kilala nyo na, isama nyo na rin ang apelido plus yung specialty niya. Okay. Gawin naman nating mas specific. Unahin natin na mag-set ng location dito. Pwede kayo mag-check ng kahit ilang lokasyon dito, so usually yung malapit sa inyo. Yan. Then, pwede nyo ring ilagay yung mga ospital sa mga lokasyon na yon. Pero, pwede namang blanco kung wala naman kayong pinipiling ospital. Sa service, ano ba yung reason ng appointment? Para saan? Ano bang ipapa-check up? Halimbawa, para sa diabetes. Yan, select. Pwede ring multiple services ito or blanco kung hindi kayo sure. Tapos, kung may health insurance kayo, hanapin nyo lang kung andito. Kami wala, so blanco lang din. Specialty, pwedeng multiple specialties. Yan. Kung di sure, blanco lang. Then, availability. So, pili ka ng date kung kailan mo gustong magpa-check up. Halimbawa, yan. Confirm date. Mga anong oras ba? Umaga, tanghali, o gabi. Pwedeng lahat yan. Then, sa fee, i-slide nyo lang pa kanan. Maximum ko na lang para lumabas yung mga doctors na may hanggang 2,000 pesos ang fee. Click Apply Filters. Ayan, so lalabas yung mga doctors na ayon sa filters na sinet natin. Within your location, specialty, fee, at available sa date na gusto nyong magpa-check up. Kung kumpleto yung filters at walang blanco, mas specific yung mga doctors na lalabas dito na ayon sa sinet nyo. Halimbawa, nakapili ka na ng doctor, i-click natin ang View Profile. Sa profile ng doctor, makikita nyo kung kailan siya huling nag-check sa Now Serving app. Andito din yung specialty, subspecialty, years of experience, pati kung anong consultation meron siya, online or in-person or both. Then, nakalagay yung mga schedule niya sa online clinic or kung saang hospital or clinic siya available. Pwedeng nakalagay kung magkano ang fee at kung ano yung ina-accept niyang health cards. Kung gusto nyong makita ang credentials ng doctor na napili nyo, scroll down nyo lang. Pag pwede kayong magpa-appointment, nakalagay book here. Pero meron din minsan na walang book here, so i-message nyo na lang yung doctor kung pwedeng mag-walk-in doon. Pwedeng i-click natin ang book here or book consultation. Yan, may instructions at announcement yung doctor namin. Pili ka dito kung online consultation ba or in-person. So kami in-person. Pupuntahan namin siya. Tapos, pili ka dito kung saan ka magpapa-check up sa kanya, kung may choices man dito.
Then, select date. Yung mga itim na dates, available siya. Pero pag gray, hindi niya schedule yun dun sa clinic or hospital na yon. Or di siya available. So kami, September 5, click confirm date. Continue. Okay, andito yung cell number nyo. Then, ilagay ang reason for consultation or kung ano man yung ipapa-check up nyo. I-check ang patient profile. Sagutan yung mga naka-asterisk kasi required yon. Then, continue. Ayan, nakapagpabook na pero under review pa ito ni Doc. Antayin nyo lang na i-approve niya kasi nakapending pa siya. Magre-reflect naman sa dashboard yung nakabook na appointment. Pag na-approve na ng doctor, makaka-receive kayo ng notification na in-accept na niya yung request for appointment nyo. Pag bukas nyo ng app, kung hindi agad makita sa dashboard, i-check nyo dito sa Doctor's tab. Nakalagay na dito na request accepted na. Pwede nyong i-save screenshot ito para may copy kayo. Wait for further instructions pa ang nakalagay dito kaya maghintay pa rin kayo kasi baka may changes. Since gray na ito, hindi na siya pwedeng i-cancel pero pwede naman kayo mag-send a message sa doctor kung hindi kayo pwede sa date na sinet nyo. Dito sa bandang baba ng app, baka kasi may binigay na code sa inyo yung doctor. Pwede nyong i-enter dito yung code para sa appointment. Yung sa akin, okay na kahit hindi na ilagay yung code. Makaka-receive kayo ng mga reminders through text at yung notification sa app at meron din sa email. Then, 1 day before ng appointment, ipapa-confirm sa inyo kung makakapunta kayo sa date na sinet nyo. Kung hindi makakapunta, i-click ang I cannot make it pero kung go kayo, i-confirm visit nyo. Yan. Confirmed na siya pero minsan kasi pwedeng biglang hindi pala available yung doctor. Sa case namin, sa araw ng appointment mismo, nag-text yung secretary niya na hindi pwede yung doctor. So, ni-reschedule kami sa ibang date. Okay naman kami sa sinet nila date kaya nag-confirm visit kami. Pero kung hindi kayo available, I cannot make it ang i-click nyo at mag-set na lang ng ibang date kung kailan kayo available. 1 day later. Sa araw ng bagong appointment namin, may reminder ulit at nakalagay sa Now Serving app kung ilan pa yung nagpa-appointment bago kami. Pero hindi naman siya talaga yung number namin kasi first come, first served pa rin para sa mga nagpa-appointment. Nung nagpunta kami, pang-anim daw kami sa mga nakalista doon kasi yung iba wala pa. Kaya better agahan din ang punta, pero at least nakalista na kayo doon. Sa bayad naman, sa in-person consultation namin, nagbayad kami after na ng consultation. Pero sa online consultation, magpapa-appointment kayo, then magbabayad muna bago magpa-consult online. Mas mabuti talaga na active yung doctor or at least yung secretary niya para sa mga updates. Kasi kung di sila active sa Now Serving app at may changes pala, hassle pumunta sa appointment tapos wala pala yung doctor doon. Okay, so ganun lang magpa-book ng appointment sa Now Serving app. Salamat sa panonood, like, share, and subscribe.